The ICI has set its sights on recovering the assets on those involved in the flood control scandal. Target nila ngayon ang yaman ni former House Speaker Martin Romualdez and former Public Works Chief Manuel Bonoan. Yan po ang agenda report ni Ryan Rebloban ng Abante. Sisilipin na rin ng Independent Commission for Infrastructure ICI ang assets ni dating House Speaker Martin Romualdez at former DPWH Secretary Manuel Bonoan. Kasama sa mga kakalkalin ng komisyon ang mga posibleng painting sa mga gallery ni Romualdez at Bonoan na kabilang sa mahigit 140 na person of interest sa flood control scandal. Ayon kay CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso na siya ring chairman ng Technical Working Group for Asset Recovery ng ICI, nakikipag-ugnayan na rin sila sa Bureau of Internal Revenue para alamin kung may deklaradong painting sina Romualdez at Bonoan at kung may posibleng mga naging transaction ito. Dagdag ni Paraiso, hindi lang sina Romualdez at Bonoan ang kanilang iniimbestigahan, kundi ang lahat ng dawit sa maanumalyang proyekto. Hihingi raw sila ng tulong sa Bangko Sentral ng Pilipinas para silipin din ang crypto assets na mga sabit sa iskandalo. Sa huling datos ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, umaabot na sa humigit kumulang 22.8 billion pesos hanggang 24.7 billion pesos ang halaga ng mga frozen asset. From what I've heard and understand, I think you're getting along faster than we previously have because of the systems that are in place, and we have agencies that would report the latest discoveries when it comes to the assets of personalities and companies involved. Sa ngayon, hinihimay pa rin daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang isinumating accomplishment report ng ICI. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, masusing binubusisi ni PBBM ang makapal na report ng komisyon kaugnay sa flood control investigation. Sa tanong kung bubuwagin na ba ang ICI, sinabi ni Yusek Castro na wala pang pasya ang Pangulo rito. Para sa agenda, Ryan Reloban, Abante.